Sa nalaman. Oh! So, brothers and sisters, ito ay ginawa ko natin ng attention. At sinabi ko po sa inyo, kayo po yan na makinig. So, sa inyo na po mga brothers and sisters ang pag-desisyon. Amen? Amen! So, sa akin po, walang problema po yun. Hindi kayo nakinig. Kasi kayo may katawan. Amen! So, kung tayo sa mensahe ng Panginoon, sabi ko sa kanilang kapatid, Kapatid! ang Christian mo na magsasalita. Amen? Walang eko. Walang ito. So, actually, our message at this afternoon was entitled sa pangalan ng Pilipinas natin, God's protection. Protection! So, sabi na pagmamahal, ang ibig sabihin ay pag-ingat. Sa natin, pag-ingat, Pag-ingat! protection Protection ng Diyos. ng Diyos. So, naniniwala po kayo na meron tayo ng pag-ingat? Amen! Naniniwala po kayo na may Diyos amang sumasalangit? Amen! Naniniwala sa atin, 24 oras? Amen! So, tingnan natin, brothers and sisters, ang iwalagay ng salita ng Diyos ang mensahe ko. Unang tingin sa lahat, hindi ko isarap. Tingnan mo natin sa God's protection. Sa natin, God's Protection! So, kung natin kalilimutan, natin tatandaan, kapag si Brother Echo harap nyo, tatandaan ko yung notebook, amin, bukod sa Bible, at notebook at ballpen. Amen? So, maganda yun sa nakikinig ko kayo, kaya mas maganda rin ako nakikinig kayo kahit sinusulat kayo. Sabi mo sa talaga mo, Gets mo! So, God's protection, tingnan natin. Ano sabi dito? God's protection in His charity is the belief that God, as a loving and compassionate God, provides guidance, strength, and shelter. Sabi natin, Shelter! for His people in all circumstances. So, gawin natin maliwanag dito. Ang sabi dito, ang pag-iingat ng Diyos, brothers and sisters, ay tumutukoy sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Diyos po, literal, hindi natin nakita, kaya natin papasok yung pananampalataya. Amen! Amen! Believe without seeing. God's protection. So, ito po yung pananampalatayang Kristiyano, brothers and sisters, no? Ay paniniwala ng Diyos na ang Diyos, ang madaling sabi, bilang nagmamahal, bilang mga pagkikama, na kung saan siya rin po ay nagbibigay ng gabay, lakas, at siyempre kanungan sa kanyang bayan. Lalo-lalo na po, brothers and sisters, no? Sa lahat ng kalagayan ng buhay. Kasi sinabi natin, sa lahat ng kalagayan ng buhay, anumang sitwasyon. Amen! Are you saying? Amen! Sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Gusto kong bigyan kayo ng isang larawan patungkol sa pag-iingat o protection ng Diyos. Sabi natin, pag-iingat. Pag-iingat! Protection ng Diyos. Protection ng Diyos! Napakagandang larawan dyan. Napakagandang larawan dyan. Yung makita natin sa lumang sa Daniel chapter 6, verse 16 to 23. Na sinasabi dyan, it's all about Daniel in the lion's den. Sabi mo ako, si Daniel. Si Daniel! Mga Daniel ito ha. Amen. Ayaw ka natin yung Daniel. Ito po yun. Daniel! Are you listening? So, Daniel. ang sabi dito, okay, Daniel in the lion's den. Ang sabi dito, brothers and sisters, despite, brothers and sisters, Daniel was being thrown into a den of lions. Sabi dito, brothers and sisters, was protected by God. Kasi kami nakikinig. Malapak ko na malakas yung tulog. Wala sa nakikinig. Amen. Was protected by God, demonstrating His power and care for those who trust Him. Ano po ba yung nilalarawan dito, brothers and sisters, na tinungayan natin salita ng Diyos patungkol sa nangyari sa buhay ni Daniel. Diba? Kung titignan natin si Daniel sa lugar ng mga leon, kahit sa inapon, brothers and sisters doon, amen, doon kasama yung mga sandamang na leon, brothers and sisters, siya ay kinalagaan, siya ay pinrefleksyonan ng Diyos, kung saan ito'y nagpapakita ng kanyang Pakanakiyan. Sabihin natin, iyon ay magpapakita Inyong napapakita ng kapangyarihan at pag-aalaga ng Diyos at pag-aalaga ng Diyos sa hindi naniniwala sa Kanya. Noong una, hindi pa inihuhulog
Pero nung siya po inilandag na, kasama yung protection ng Diyos, Konti inilandag na. na fasting. Oo. Yung mga leon. Hindi na siya pinalaw. Alam mo ba ako? Amen. Nung una yung mga leon, gutom na gutom, pero pagbagsak ng Daniel, doon sa kanila, kinalala na yung mga leon, bigla sila ng fasting. Kaya sabi na, kaya natanong na yung mga leon sa isa't isa, kakagat ka ba? Ikaw, kakagat ka ba? Hindi rin. Pinrotek siya. Protection ni God. God's protection. Sabi na natin, here are ways God protects us. Lalo kung pamamaraan o paraan kung paano tayo pinoproteksyonan ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, alam din ng kaunti. Sabihin sa katabi mo, paano ba tayo pinoproteksyonan ng Diyos? Paano ba tayo pinoproteksyonan ng Diyos? Ano ba kayo, Lord? Yan alam nyo ba? Amen. Oo po. Paano tayo pinoproteksyonan? So, natin, para sa liwanag. Number one, the answers prayer. Sa ganitong bagay tayo pinoproteksyonan ng Diyos. Una, sinasagot niya ang ating mga panalangin. Sabihin sa katabi mo, sinasagot ni Lord. Sinasagot ni Lord ang ating mga panalangin. Sa pagkatang Diyos ay hindi bigay. Dalang Katulad Diyos, ng tao. dalang Diyos ay bibigyan tulad ng tao. Minsan may irritate na, ilang salita na, pero wala pa rin narinig. Pero kay Lord, brothers and sisters, amin ko ba? Bulong mo lang. Amin, babatok man lang. Amin, maliwanag na dumangin sa paligid. Amen. Now, ang sabi dito, brothers and sisters, God listen and respond to our prayers, providing comfort, guidance, and solutions when we seek His help. Ito ba yung napakagandang katotohanan? Na sinasabi dito, naririnig ng Diyos o nakikinig ng Diyos at tumutugod sa ating mga panalangin. Amen? Nagbibigay ng kaaliwan, gabay at mga solusyon kapag hinahanap natin ang kalutugan. Kaya kung sa tingin mo nanghihina ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, down ka na, inom po ba? At mahanap ka ng solusyon, wala nang bang magandang paraan niya para maranasan mo yung pag-iingat ng Diyos at kanyang proteksyon sa pamamagitan ng Panalangin. Amen. Pag hindi mo kayo malapit, papalapang mo. Oh, yes! Isaiah 65 verse 24. Ano yung pangako ng Lord? Before they call me, I will answer. Bago pa sila tumawag, sasagutin ko na. Narinig mo ba kayo? Pero maraming mga tao, Bago ito ba? nasa buwan na ng tawag, Hindi ka pa minsan sa narinig. Lord, minsan si wala pa. Ganyan po ko minsan. Alam na ni Lord ang Hindi panalangin siya natin. nagpapalitan. Lord, Kaya yung mga mo, ano na ating mga kailangan, ano na ating kinaharap ng Diyos na sasagot. Amen. Amen. So that's number one. Let's go to the next, number two. How God protects us. Sabihin natin sabaw. Sabihin natin sabay-sabay. Paano tayo pinoproteksyonan ng una Diyos? sa panalangin, Sa panalangin. brothers and sisters, sa pamamagitan ito, He provides for our needs. Provides. Sabihin natin, taas sa dalawang kamay, tinutulungan niya. Tinutulungan niya ang ating, Tinutulungan niya tinutugon niya ang ating mga kailangan. ang ating mga pangangailangan. I know the Lord will An answer answer all my prayer. Amen. Jehovah Jireh, my provider. Amen. Are you saying? Tugon niya ang ating mga panalangin. Tinutulungan niya yung ating mga Pangangailangan. Why? Because He, our God, is a Jehovah Jireh. Are you saying? Sabihin niyo po, Jehovah. Jehovah. Iba na po yung Jehovah yung hindi nalilito, ha? Jehovah. Narinig po kayo? Iba yung Jehovah na hindi nalilito. Bago mo naman yung bago. Amen. Sabihin natin, Jehovah. Jehovah. Jireh. Tingnan natin, brothers and sisters. Ano ba sinasabi dito? Ano ba yung kahulugan ng salita? Jehovah Jireh. God is The word Jehovah Jireh simply means the Lord will provide or the Lord our provider. Provider. Sabihin natin, ang ibig sabihin niyan, Ang ibig sabihin niyan, yung iba sa ibig sumagot, hindi kayo marunong mag-isama. ang ibig sabihin Sabihin niyan, sa kayo, ang hindi sumagot, ang ibig sabihin, pangit.
ang mapagbigay ay mapagbigay ang Panginoon ang Panginoon ang tagapagkaloob. tagapagpalo. Kaya kapag wala na nagbay sa akin, pagmamatrikula na, marami na pangailangan namin ba? Simulan na ng tahayan. Amen. Yung sinasabi ng Philippians 4:19, which says, "My God will supply All my every need." Amen? Amen. Are you listening? My God. Hindi ba kayo? Amen. Diba? Kasama na yung sinasabi ng Philippians 4:19, ang buwas sa kayamanan ni Jesus na hindi Naubos uubos kailan kailanman. Hindi Amen. nauubos. Minsan yung baptist na tulo. Minsan yung hindi mo, walang tulong. Amen. Ang malasan na tulong, yung bakayaran mo. Diba? Pero ang Diyos hindi ganyan, brothers and sisters. So, ibig sabihin na, brothers and sisters, this means that God resources are exhaustible. Sabi natin, are inexhaustible. Are Ano yung inexhaustible. sinasabi natin? Amen? Ibig sabihin ito, hindi naubos ang makayaman ng Diyos. At kanyang tutugunan ang lahat ng ating pangangailangan sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Ito ang may pangangailangan maging pisikal or maging pang spiritual. Lahat ng yan ay itutulong sa iyo ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Diyos, walang mga palapak talaga. Gustong tangan, sisig, ng mga tao at kalimangan nila. Amen. Amen. Sabi ko, sisig. Siksik. Siksik ko hindi sexy ha. Siksik, hindi, umaapaw, at nagmamantika pa. Nagmamantika pa. Amen? Amen. Amen po ba? Sabi sa kami, yes mo, Gets mo. hindi mo, Gets mo. share mo. Share mo. Number 3, how God protects us. Paano tayo? Iniingatan, brothers and sisters, with the protection ng Diyos. Number 1, God's answers word. prayers. Number 2, brothers and sisters, He provides for our needs. And thirdly, sa mga may birthday, happy birthday. Amen? Thirdly, brothers and sisters, He offers spiritual support. Sabi natin, He offers He offers spiritual support. pag ang Diyos ko ay nag-ayuda, amen, wala ang lugar na talampakan. Pag ang Diyos ko ay nag-ayuda, amen, wala ang siya ng spiritual, wala ang ayuda. Amen. Amen? Amen. Ang tama pag nag-ayuda, may limitasyon, may bilang. At minsan, lalo na, kapag hindi ka kilala, amen mo ba? Wala tayong ginagawa hindi maganda, na wala tayong ginagawa, at minsan, magkahina ka, at hindi ka kilala, tanong ko na, hindi ka naman. Amen? Amen. Amen. At sa tao, kapag umasa ka, pabibiro ka. Ah. Pero kapag i-install ka umasa, o amin mo ba, wala ka ibang inaasahan ng bisa sa gitna ng kawalan. Di ka nadarang. Mangyayari. Amen. Sabi mo, kayo ngayon, Ngayon. kasama tayo lahat doon. Answer the prayer ka na. Answer the prayer ka pa. Amen ba? Amen. Amen. So, that is number 3. Are you listening? Ang Amen. ibig sabihin nito sa madaling sabi, ang presensya at paggabay ng Diyos, sabi nito, ay tinuturing na pinagmumula ng lakas at kaaliwan. Are you listening? Amen. Pag sinabi natin, pag ginagawin natin sa itang tulong at suporta mula sa Diyos, ito ay nangangahulugan ng presensya niya. Pasensya. Amen? Amen? So, God's presence and guidance. Yung presensya ng Diyos at yung pagkubay ng Diyos, naging na kung saan siya yung nagiging dahilan, brothers and sisters, ng ating lakas. Dalawang bagay ang pinagbubulan ng ating lakas, bukod sa vitamins, bukod sa gatas, mga gulay at masustansang pagkain, natin po inilalagay sa ating po sigura. Amen? Una, ang presensya ng Diyos. Pangalawa, yung gabay niya. At dahil sa dalawang ito, brothers and sisters, dyan dumarating yung lakas at yung pangaliwan sa panahon ng kahirapan. Na tumutulong sa atin na magpatuloy sa pagla ng mga pagsubok. Kaya kahit hindi naman naman ang sitwasyon nyo at hindi ko rin alam ang sitwasyon ko at hindi natin alam sa isa't isa, alam na alam kayo sila. Kung may pinagdaraanan naman, kung may traffic jam, lahat ng bagay ay 24 oras. Amen.
magsasabi ka na, with all my life you have been faithful. Diba? The goodness. Goodness of God. The goodness of God. So dahil alam mo ngayon, ang pambayan, papili sa akin para sa calendar, di ba na nagtagan? Amen. Amen. Pagbuhay mo ba ang Diyos? Amen. Hindi na may katabi mo. Amen. Amen. Di ba mag-beauty siya? Mag-beauty? Oo. A beauty. Dahil ang gusto ko mabuti, kahit mga natin, Yes. Amen. Amen. Sa kanino, sister, Sister. ito sabihin ko sa iyo. Okay ka lang. Sa'yo. Sabihin sa kanya, ha? Bulawagin ko. Sister, Sister. alam mo, ang ganda na ito din. Ano yun? Kaya ka na lang. Ano? Ano yun? Pero yun, parang pangalan sa iyo. Today. Isaiah 40, 41, verse 10, ang sabi, Tago pa. huwag kang mangangamba dahil ako ang Diyos at ang Panginoon ko lang. Palalakas kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Grabe. Na siya rin, sabi ko, no, makapagpili kasi. Amen. Ang pinakailangan natin tulong, lalo-lalo na, di ba? Madalas sa sinasabi, brother Mike, tulong ng Diyos. Amen. Kasi tulong ng Diyos, wala katapusan. At ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nauubos. Amen. Amen? Dito, sa pamagitan ng binahagi ko sa inyo, tinulong sa inyo, ito yung patunay kung paano tayo pinoproteksyonan ng Diyos. Amen? Amen. And I know, brothers and sisters, ano sabi ng Psalm 91, verse 1 hanggang 2. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon, sabi ko, upang maghanap ng kaligtasan, at nananatili sa sarili ng pagkalinga, ang kanyang pagkalinga ay makapagsasabi sa kanya, Panginoon. ikaw ang aking kapagtanggol Tanggulan. at kandugan. Amen. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos. sa iyo ako nandito. Sa iyo ako Amen? naniniwala. Kaya kung nais natin, ang proteksyon ng Diyos, mag-ingay ka sa buhay natin, kailangan natin malalasan, brothers and sisters. Lagi natin ang narinig ng pagkukumpong, pagkalinga at pagkalinga. Ito mga tao na natin dito ay mayroon kong malaking tiwala kay Yahweh. Amen. Kaya ito tayo lahat ang pangalan sa Lord. Amen, Lord. Asa ko sa ito, brothers and sisters, kung wala ito yung mga sa Kanya, dubilin sa kasundian ng mensahe ng Panginoon, may gagawin ng